Kailangan na pong ibasura yan ngayon na. No? Kailangang makita ng madla ang salin ng lahat. Unang-una na, ang salin ng mga pinakamataas na opisyal natin, presidente, vice-presidente, mga senador, mga kongresista, lahat yan nasa ombudsman po. Transparent dapat sa bawat Pilipino ang talaan ng yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ang pinaninindigan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kasunod ng mga nabunyag na katiwalian kung saan mayroong mga revelasyon ng kickbacks at overpricing sa likod ng mga proyekto ng pamahalaan. Para sa mambabatas, mahirap ang mga patakaran ng Office of the Ombudsman sa pag-access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Batay sa umiiral na Memorandum Circular No. 1, simula noong 2020, dapat ay otorisado o di kaya ay may court order o request mula sa isang fact-finding investigation bago ito mapasa kami ng isang nagre-request. Panawagan ni Representative Tino, ipawalang bisa na ng Ombudsman ang naturang memo. Ngunit ayon sa budget sponsor ng Office of the Ombudsman na si Quezon 4th District Representative at Committee of Appropriations Vice Chairperson Mike Tan, hihintayin ng ahensya ang itatalagang bagong ombudsman upang magdesisyon dito sa kabila ng kakayahan ng kasalukuyang acting ombudsman na ipawalang bisa ito. Sa panahon ngayon, hindi po pwede yung ganyang pagtutumpik-tumpik. No? Let us not defer, no, and wait for a new ombudsman. Di pa nga natin alam kung kailan magkakaroon ng bagong ombudsman, no? Ito po ang isang malaking hadlang, no, sa publiko para ma-access, makita, no, kung ano ba talaga, saan nanggagaling ang kita ng mga opisyal natin. Ayon pa sa mambabatas, kailangang maging bukas ng SALN sa publiko, lalo na at ito ang pangunahing batayan sa pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ngunit giit ng constitutional body, nagsasagawa pa rin naman sila ng lifestyle check sa mga government official sa kabila ng pagpapatigil ni former Ombudsman Samuel Martires ng aktibidad na ito noong taong 2020. According to the Office of the Ombudsman, they still assess the conduct of lifestyle checks. If there's an anonymous tip, they validate the tip if there's a lead. But as much as possible, they don't want a fishing expedition to happen. That's why there's a limited number of lifestyle checks done per each year. Nagkasundo rin ng Ombudsman at si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na magpapasa ang ahensya ng kanilang guidelines dito. I do wish we can have in black and white the guidelines on the conduct of lifestyle checks of the Office of the Ombudsman if there is such guidelines. Samantala, una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Agosto na magsagawa ang Ombudsman maging ang kada ahensya ng pamahalaan ng lifestyle checks sa gitna ng mga investigasyon sa infrastruktura, partikular na sa flood control projects sa bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.